Nandito na kami sa church. Nag-check ng Facebook si Pastor. Anniversary ngayon ng ating Sister Eunice and Dave. Hindi ko makakalimutan, July, yun yung month naman na si Pastor ay nagpapacheck up kami. Yun din yung month na idinalangin na umaw ang ating brother Linar na itaas sa dalangin ng mag-asawa sa lugar ng Makamot. And after a month, it's their anniversary. Tunay na ang Diyos ang nagbubukas ng bahay bata ng mga babae. Kaya minsan pa malakas na papuri. Sa ating Panginoon! Hallelujah! Ito kasi po sa aking notebook, bininiwalay ko pala yung unang crusade, 6. Ang sumunod na po ay 6 plus 14. Ilan na? Pang 20th na po. Pang 20 crusade na natin sa araw ng Biyernes sa lugar ng Barangay Sulukan, Bukawe, Bulacan. At talaga pong Sulukan, medyo sulok siya. At kung mahirap ang Barangay Batya, St. Marta, medyo mas makipot ang daan, and then subdivision po kasi. Parang hati siya. Nasa kabilang side, malalaking bahay, nasa kabilang side, squatter area naman. So kung mapapaaga kayo, makakaano kayo dun sa, di ba na namin alam yung parking. Kung magpa-parking sa labas, malayo. Wala po kaming nahayuan na talagang may. So yun, muli po, patuloy ang pakikisa at breakthrough po ito talagang tuloy-tuloy, 20 krusada, tunay na ang Diyos ang nagpupuno, ang Diyos ang patuloy nagbibigay ng kalakasan. Salamat sa ating Sister Oclet kung kayo itong week na to, 2 beses kayong suspension of classes. Magbibiro ng mga missionary. Tuwing lalabas kami para manalangin, tsaka buhos ng malakas na ulan. Siyempre, may mga estudyante, class suspended. Ngayon, nagbibiruan. Tayo ba walang suspension? Sabi, kung ang school nagsususpend, ang mga anak ng Diyos, umaraw, umulan, tuloy-tuloy, naaani ng mga kaluluwa. Purihin natin ang ating Panginoon. At tunay na nabanggit ng Sister Yving, sabi niya sa lahat ng pastors and missionary, thank you dahil sa kabila ng bagyo, sa kabila ng malakas na ulan, patuloy kayong nakakahuli ng mga kaluluwa, nagliligtas ang Diyos, nagpapalaya, at nagpapagaling. Ngayon po ay September 3, anniversary nga ni Eunice. Ang September po ay ika-9 na buwan sa loob ng isang taon. Sa isang nagdadalang tao, ang ika-9 na buwan ay kapanganakan, June season. At nabasa ko kagabi, ang isang babae, hindi pare-parehas ang panganganak. Merong nanganganak ng normal, merong nanganganak ng cesarean, merong nanganganak naman ng prolonged labor. At dahil this is the 9th month, sabihin nga natin lahat, this is my due season. For my miracle. Meron dyan, normal lang ang miracle niya. Katulad yata ni Cheche. Normal lang ang Cheche. Parang wala masyadong struggle. Meron namang, kailangan pa ba ng cesarean? Pipay, kailangan pa ba ng cesarean sa miracle mo? Ay, hindi na daw. Si Angel, kailangan pa ng cesarean, kailangan pa ng matinding operasyon. Meron namang prolong. Sino dito nakakaranas ng napakatagal na labor na? Panginoon, napakatagal naman ang himala ko. Ang tagal-tagal. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil ang Diyos na ating pinag-iinkuran isagyan of miracles. At kung paano nga itong linggong to, nakaranas kami ng mga himala ng pagliligtas ng ating Panginoon na tunay ng kalakasan, ang pagpupuno sa lahat ng pangangailangan. Ang gasolina po ngayon, nasa 62 na yata. Pero salamat sa Panginoon,
air condition ang sinasakyan ng mga missionary. Ang Diyos ang patuloy na nagpupuno sa lahat ng pangangailangan ng ministry at kung paano ang tawag ng Panginoon sa lalaking Nicolay Cruzada. Sabi nga ng Sister Roland, huwag naman kayo magsasalita ng stop, ng pahinga, dahil contradict nga sa natanggap niya sa Hosea 6:3. Kaya tayong lahat magpapatuloy, bagamat maaari yung iba tumitigil, maaari yung iba nanghihimagod ba, maaari yung iba natatamlayan na ba, subalit narinig niyo sa dalangin ng mami, magpapatuloy tayo. Sa lahat ng gawain na naisin natin na tayo ay makarating, na masaksihan natin ang tanda, himala at kababalagan ng ating Panginoon. Minsan pa malakas na papuri sa ating buhay nito. At sa aming unang araw po, ang natagpuan namin ay si Ate Ita na bagong lipat sa apartment. At dahil nga malamig, ang unang hinahanap talaga ng mga missionary pag dumating CR. Meron naranasan namin ayaw magpaihi. Nararanasan namin ayaw magpapasok sa tahanan. Subalit ito, ang babaeng ito, nang tanggapin niya ang Panginoon, sa kabila ng malakas na ulan, nung una nandun lang kami sa bungad ng kanyang pintuan, tinanggap nilang mag-ina ang Panginoon dahil suspended po ang class, at tinanggap niya ang Bible, at nang sinabi namin, pwede bang mag-CR? Pinatuloy kami, bagamat walang tubig, paposo, maligaya niya kami pinapasok, at galak na galak siya. Dahil sabi nga niya, madalang ang gumagawa ng ganyan. Hindi lahat ng tao gagawin yan. Kaya sabi niya, naggagala kami, nagtutuwa ako sa inyo, at salamat sa mga ganitong pagkakataon na ang sanlibutan, ang mundong ito ay punong-puno na ng kasamaan, ng kaguluhan. Subalit naranasan niya ang pagliligtas ng ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan namin sa kanilang bahay, si Shirley na isang dalaga, mamamalengke daw siya. Subalit nung sinabi namin, nagpapamigay kami ng libreng banal na kasulatan, sabi niya, sige, hihintayin ko na kayo. Sabi ko, sino kasamahan mo? Ang nanay daw niya. At ang paglabas ng kanyang ina, hindi ko na maalala ang edad sa dami po namin nakakasalamuha. Isang balo, kamamatay lang daw ng kanyang asawa ng July. Ang sabi niya, ang dami na niyang nararanasan, nararamdaman. Nagkaroon siya ng sakit sa atay at ngayon namamanas ang kanyang dalawang binti. Sa sobrang ang pamamanas, nagkakalikaliskis na yung kanyang balat. Dahil pag inimpis, lolobo na naman, nandun yung nagkakalikaliskis na. At sabi ko sa kanya, Nay, sumasampalataya ka ba na ang Panginoon ay kaya kang pagalingin? At ang sabi niya, oo naman, alam ko na ang Diyos ay buhay. At kung paano sabi nga namin, ang dalisay at tunay na reliyon, dalawin ang mga babaeng bao at ang mga uliya. Dahil tunay na ang Diyos na ang kanilang muko. At nang tumanggap sila sa Panginoon, nandun ang kanyang pagluha at nandun ang kanilang kagalakan nang tinanggap nila ang banal na kasulatan. Purihin natin ang ating Panginoon. At si Kuya Virgilio, hindi ko makakalimutan ang kanyang pangalan dahil kapangalan po siya ni Tito Belis. Nagtatanong ako sa kanya kung saan ang malapit na kainan. At nang itinuturo niya sa akin, sabi niya, ano ba yan? Sabi ko, kami po ay from Rizal, pero yung iba from La Union, Laguna, Nueva Ecija. Sabi niya, ang layo na inyong pinagmulan. Narito po, nag-aanyaya kami sa inyo para sa September 8. Magkakaroon ng Miracle Healing Crusade. At magpapamigay din po kami ng libreng banal na kasulatan. At ang sabi niya, dati akong nagbabasa ng Bible. Dati din akong umaaten ng ganyan. Ang sabi ko, Kuya, bakit dati? Ang Panginoon ay malapit nang magbalik. At ang sabi niya, maaaring ngayon muli ang oras, ang panahon upang banal na kasulatan ay muli kong buklatin. Excuse po. Pag lumalabas kasi kami kahit umuulan, hindi kami makakauni ng kaluluwa kung hintay namin tumigil ang ulan. Kaya kahit umuulan, sugod, basta may sombrero, basta may jacket. Kaya araw ng Friday,
marami sa amin ang masakit na yung lalamunan. Pero may mga baong kami. Dahil yan. Ako, minumagad ako ng vitamin D, paracetamol, position of knowing. Alam mo, naulanan ka. Subalit alam mo na una ang panalangin. At si Kuya Berlin nga, tumatawag yung kanyang service, nagpapasundo na, pero sabi niya, bago ako umalis, nais kong idalangin na muli ako. Sa kanya na po nagmula yun. At nang muli itinalaga ang kanyang buhay, sabi namin, Kuya, bakit dati? At ang sabi niya, yung binata kasi ako doon. Nakapangasawa kasi ako ng hindi ko kaisa. Sabi ko naman sa kanya, kahit hindi mo siya kaisa, magpatuloy ka at sa pamagitan ng iyong pagpapatuloy, ang iyong asawa ay maliligtas at isang araw, makikita mo, kasama mo na siya. Kaya sa araw ng Friday, umattend ka at nang hinawakan niya ang Bible, tuwang-tuwa siya, galang na galak siya. Kaya minsan pa, purihin natin ang ating Panginoon. Isa pa po sa aming napuntahan, kapangalan ng ating Amy, si Imelda. At nang tumawag po kami sa kanya, ang sabi niya, ako'y may sakit at karamdaman. Ang aking puso, 3 ugat na ang barado. Kaya ngayon, kung makikita niyo ako, hindi na itong aking dating katawan. Namayat na ako. Kasi kaming mag-asawa, wala kaming anak. Hindi kami pinayayaan ng anak. Pero, nag-ampun kami. At yung unang ampun namin, namatay sa cancer. Pinag-aral namin, dapat teacher na siya ngayon. At meron pa kaming ibang alaga, meron pa kaming ibang pinalaki. Pero nakakaranas ako ng kalungkutan kasi yung unang ampun namin na anak ko, ako ang nag-alaga ilang buwan hanggang sa mamatay. Lagi kong naiisip yun. Kaya sabi namin, ngayon ang oras, dalaw to ng Panginoon dito sa inyo sa lugar ng Barangay Sulukan. Sabi niya, bakit ang layo ng pinanggalingan nyo? Sabi namin, dahil merong mga dumadalangin, merong mga dumadaing, at ikaw ang isa sa narinig ng Panginoon na dumaraing. Kaya nung itinalangin siya, lumuluha siya. Hindi mo niya kami pinapasok. Talagang sarado yung gate kahit dahil 2 aso niya ang bagong panganak. Doon sa gate, dahil tindahan yon, doon kami nanalangin. At nang tinanggap niya ang banal na kasulatan, umiiyak siya. Napakarami kong lumuluha. Pagtatanggapin ng Bible, kaya mga kapatid, huwag niyong iurong ang inyong mga kamay. Dahil sa mga binhi, ay pinapadala niyo dito sa Bumbong, Sumbay, Kinagatan, dadating yan doon sa Mother Church, at ang gagawin naman ng ating pastora Oakland, ibibili yan ng Bible. Kaya yakap-yakap niya ang Bible at nung sabi niya, meron akong kumare. Namatay ang kanyang asawa kailan lang. At parang dumadaan siya sa mental depression. Pwede niyo hanapin niyo siya, pangalan niya, hindi na makakalimutan. Kasi sa dami po talaga ng pangalan. Pero hindi na makakalimutan si Marites. Sabi, hanapin niyo. Etong street na to, pag pinasok niyo, paglabas niyo yung bahay na hindi tapos. Huwag niyong sasabihin na pinapuntahan namin siya. Push siya sa inyo kasi baka daw mapahiya. Hanap kami, hanap. Yung pala, yung saktong bahay, ang inanap ko kasi lumang-lumang bahay, pero bahay pa lang hindi tapos. Ito naman si Rachel, Ate Marites! Lingon na lingon yung babae. Ang ginawa ko, yung pala dahil meron nga siyang, yun nga, alam na namin na may something, lagi nakangiti. Ano yun? Alam na namin. Tapos sabi ko, kami po yung mga missionary. Nung inaabot na yung hindi pa kami pinapapasok sa gate, pumasok na kami. Nung inaabot na sa kanya yung flyer, sabi niya, kahapon may nag-abot na din sa akin, pero sabi ko, busy ako. Sabi ko, ate, ngayon lang to. Huwag mong palampasin. At ang idinalangin nga siya, alam namin yung kanyang kalagayan. Para may spirit, lying spirit. Ayaw niyang sabihin na siya ay dumadaan sa ganun. Pero ang kwento ng kumare niya, dahil ampun niya yung isang anak noon, dumadaan daw sa iyak ng iyak. Hindi makatulog, ang itim nga ng mata. At nang ibinigay sa kanya ang Bible, pinatanggap siya sa Panginoon, at na-cast out ang
hindi pagkatulog, hindi maayos na kaisipan, kalungkutan, kalumbayan, at pinadaloy ang kapayapaan, mahimbing na makapagkatulog, kaginhawaan ng kaisipan, nakangiti pa rin siya sa amin. At ang sabi nga niya, hindi ako mangangako. At sabi ko sa kanya, pag susunduin ka ba ate, sasama ka? Oo daw, sasama siya. At tunay nang kami ay umalis. Maliwalas na ang kanyang mukha, wala kasing kasamang anak eh. Kaya, subalit alam namin na ang Diyos ay may ginawang mabuti sa buhay ng babae nito. Purihin natin ang ating Panginoon. At ang hindi ko pa po makakalimutan, bahay na up and down, hindi ko sukat nakalaing apartment yun, up and down, saradong-sarado ang gate. Nung tumatao po ako, bukas ang pintuan ng isang pinto, may isang matanda na nakaupo sa aking chair. Sabi lang niya, ano yan? Ayaw niyang tumayo. Sabi ko, mga missionary po kami. Nag-aanyaya kami sa inyo sa araw ng Friday sa September 8. Noong una, akala ko, sinarado niya yung pintuan niya. Yung pala, meron siyang sakit na, meron palang ganun. Yung dalawang tuhod niya, nawalan na ng oil, nagkiskis na ng nagkiskis, hanggang nadurog na ang mga tuhod niya. So, pag makikita mo siya, nung kinangat ko nga yung duster niya, gulat na gulat ako. Pero pilit siyang tumayo. Yung pala kaya akala ko sinarado yung pinto, yun ang kapitan niya. At ang sabi niya, maraming aso akong alaga, 7. Pasok kayo! Kami na ang nagbukas ng gate, hindi pala siya makakalabas. Hanggang doon lang siya sa terrace niya. At ang sabi namin, kami po ay mga missionary. Isinugo po kami ng Panginoon sa inyong lugar. At ang sabi niya, ako, may sakit ako. Nakaganyan na lang siya. Talagang hirap na hirap. At nang idalangin namin, nang iangat ko nga po yung duster, deform na yung ano niya. Wala na siyang tuhod. Magkadikit na to at ito. Wala na. Deform na yung legs niya. Dahil ang patotoo niya, balugin siya. At sa kahirapan, naghugas siya ng pinggan, naglabada siya, subalit ngayon, iyak siya ng iyak habang nagpapatotoo. Dahil sabi niya, naniniwala akong may Diyos. Dahil kung sa aking sarili, sa paglalaba at sa paghuhugas lang ng pinggan, hindi ako makakapagpatapos ng teacher, engineer, ano pa yung isa? Engineer din. Puro po ang mga anak niya, mga tapos. At sabi niya, malapit na kaming lumipat sa isang subdivision dyan sa Santa Maria. Dahil ang anak mo, nagpatayo ng bahay. At ako ay sumasampalataya na ang Diyos ay napakabuti. Kailanman, hindi siya nagplano ng kasamaan. Kaya ang sabi daw ng anak niya, ibili siya ng wheelchair. Kaya na siyang ibili. At may nadampot kaming pera sa bahay niya. Sabi namin, nanay, nagkalat ang pera mo. Sabi niya, nung araw ang bulsa ko, walang kalaman-laman. Walang kapera-pera. Kaya sabi namin, ngayon ang dami mo ng pera. Nagkalat. Kaya 7 aso mo, ang dami mo siguro ng pera. Tuwan-tuwa siya. At nang dinalangin siya, lumuluha siya, umiiyak siya, dahil sumasampalataya siya na ang Diyos ay mabuti, katulad nga ng susi. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinakamamahal. Pinakamamahal. Diba? Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay pinakamamahal. Ako ay pinakamamahal. Kaya kung ngayon, walang laman ang bulsa mo, kung ngayon nakakaranas ka ng puro paglalaba, puro kahirapan, siya nga hindi mananampalataya. Subalit naniniwala siya na ang Diyos ay mabuti, kaya nang kami dumalangin, umiiyak siya, lumabas pa yung, dahil nagkakatuwa kami, lumabas yun nga sa isang pinto matandang dalaga, kapatid din niya, at doon namin na laman, generational curse. Dahil yung kapatid niya matandang dalaga, tuhod din ang sumasakit. Ang sabi din ng doktor, o-operahan. Pero sabi nila, sa dami na nakakausap nila, pag inoperahan, hindi din nakakalakad, wala din nangyayari. Subalit alam nila, sa Diyos, walang imposible. At sabay silang tumanggap sa Panginoon, lumakas ang buhos ng ulan, pinapasok kami sa kabilang pinto, ang matanda po na hirap maglakad, dinalang kami ng bis
isang balot, kumuha lang kami ng 5 piraso, binabalik ko yung sumobra. Dalhin nyo na yan para may makakain kayo kahit saan kayo pumunta. At nang palabas na po kami, inihahabol ang 100 pesos. Hindi ko kayo mapagtimpla ng juice. Bumili kayo ng sago sa labas. At ang sabi ko, Nay, pagdating po sa pera, yan ang hindi namin tatanggapin. Tinapay, biskuit, tatanggap kami. Pero po ang pera, tinanggap namin ng libre, ang kagalingan, ang kaligtasan. Ibabahagi din po namin ng libre, walang bayad. Kaya matanda po, tuwang-tuwa, galang na galang hanggang kami ay makalabas. Nandun siya sa kanyang gate at kumakaway pa sa amin. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Na ang tunay nga, sabi niya, kung abubulay-bulay ko ang aking kasaysayan. Naalala ko tuloy yung nanay Ori. Bago ako, pero nakapagpatapos ako ng mga anak, umiiyak siya. Dahil alam ko, ang Diyos ay mabuti. Purihin natin ang ating Panginoon. At isa pang babae, napasukan namin sa isang iskinita. Kami po, ang grupo namin, nagpasya na sa Sulukan. Kasi yung iba lumipat sa Barangay Bamba, sa Barangay Bagong Bayan, sa Barangay Poblasyon. Dahil na naging utos ng Sister Oclet, lahat ng karatig barangay, pasukin nyo na, kami nagpasya kami, sa lugar lang kami ng Sulukan. Maraming sulok-sulok namin pinasok. At ito talaga, kasulok-sulokang bahay. Isang matanda, nakaupo, parang nagpapahinga dahil sabi nga ng kapitbahay, may kausap pala. Sabi ng kausap, ay ate, nabigyan na po ako ng Bible. Sige po, aalis na ako. At nung sinanay na, sabi niya, ano ba kayo? Ang layo naman ng pinanggalingan nyo. At binahaginan ng salita ng Diyos. Habang binabaginan siya, yun yung don't judge the book by its cover. Parang wala lang. Nakatingin lang. At nang ibinigay ko yung flyer, sabi ko, naubusan na kami ng Bible, nakatingin lang siya. At sabi niya, sige, may gagawin pa ako. Teka po, Nay, bago po kayo umalis, tayo ay manalangin. Hindi namin palalampasin ang oras na ito na tayo nagkatagpo. At bagamat hindi tayo magkakakilala, ang Diyos na nagsugo sa bawat isa sa amin, kilala ka niya. Alam niya ang iyong kalalagayan, alam niya ang iyong pangangailangan. At nang magsimula po ang sinner's prayer, bago pa lang binabanggit yung sabi ni Carla, sabihin mo na yung Panginoong Jesus, nagsimula na po siya humagulgol. Hanggang matapos ang dalangin, iyak siya ng iyak. At ang sabi niya namin, Nay, meron ka po bang nais ipadalangin? Ang sabi niya, wala naman. Nahipo lang talaga ang puso ko. Tunay pala, meron pa rin mga ganitong tao na nagtsatsaga, nagbabahay-bahay upang ang mga katulad namin ay maabot at makarinig ng salita ng Panginoon. At na kami ay umalis, siya'y nakangiti, siya'y nagagala. Dahil tunay, ang Diyos na ating pinapakilala sa kanila, nagpapaligaya, nagpapaganda ng buhay, hindi lang nagpapagaling, hindi lang nagliligtas. Tunay na nagpapaganda ng kasaysayan ng buhay ng bawat isa sa atin. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya hindi mo matutubasan ng salapi ang lahat ng ito. Maging kung makikita niyo po ang ibang patotoo ng ating mga kapatid sa social media, sa post puti-puti, isang matandang babae, iyak ng iyak, walang tigil, habang nananalangin. Kaya tunay na lahat ng binhi na inyong iniasi. Muli po, sa araw ng Friday, tayo ay magkakaroon ng krusada. Kaya, give your very best. Sabi nga kanina, hindi yung second best, hindi yung third best, hindi yung fourth best. Give your very best. Dahil ang ating Diyos ang pinaglilingkuran. Siya ang the best. Kailanman, hindi siya nagplano. Tayo kanyang minamahal. Tayo kanyang itinadalangin na bumuti ang ating katawan gaya ng pagputi, pagginhawa ng ating mga kaluluwa. Sa Diyos ang papuri, malakas na papuri sa ating Panginoon.